Good day everyone, I am Queenie Boqueo. Our subject is BEd 19, Technology for Teaching Elementary Grades, and my topic is Human Learning Resources Instructional Materials. But before, let's talk about instructional materials. So, instructional materials may aid the student in concretizing a learning experience to form learning more exciting, interesting, and interactive. So, instructional materials, also referred as teaching or learning materials. Any collections of materials kasamang animate and inanimate object and human learning resources na ginagamit ng mga educator sa pagtuturo upang ma-achieve ang desired learning objective. So, ang mga ito ay tool na kung saan ginagamit sa mga activities sa pagtuturo at upang mas mapadali ang pagbabahagi ng mga lesson sa mga mag-aaral. So, mas madali rin nilang maintindihan at matandaan kung may nakikita sila. We have 5 types of instructional materials. First, non-projected display. Ito ay mga visual display na ipinapakita sa isang kategory sa maliit na grupo o individual na mag-aral na hindi ginagamitan ng electronic projector or any electronic devices. Example are the chalkboards and flip charts. Number 2, printed and duplicated material. Ang mga ito naman ay textual at handout materials na ginagamit ng mga mag-aaral o trainees sa kanilang pag-aaral at trabaho. Example, handouts and books. Kapag nagre-review or nag-a-apply sila ng trabaho ay ginagamit nila ito. Number 3, projected display. Ang projected display na tinatawag ding digital projection display system ay isang feature ng computer na nagpapalabas ng mga imahe sa screen. Ang mga ganitong device ay karaniwang ginagamit sa mga presentation. Example, the film strips and overhead projector. Number 4, audio materials. Ito yung mga pinapakinggan natin ng mga salita or music. Audio materials are very useful and recorded historical events. Example, audio disc and audio tapes. So ngayon siguro madalang na lang yung gumagamit ng mga ganito dahil more on sa cellphone or sa TV na nakikinig ng music. And number 5, film and video materials. Ito ay pinagsamang audio and visual na kung saan ay may napapanood tayo na gumagalaw. It's either tao o hayop. Ito yung mga napapanood natin. Halimbawa nito ay television, na kung saan ay nakikita natin ang mga image dito o napapanood at napapakinggan. Human learning resources. But first, what is learning resources? Learning resources refers to any persons or any materials or whether acquired or locally produced with instructional content or function that is used for formal or informal teaching or learning purposes. So, ang learning resources ay ginagamit ng mga guro upang matulungan ang mga mag-aaral na matugunan ang mga layunin para sa pag-aaral na tinutukoy sa curriculum. So, ito rin yung mga materials na ginagamit ng isang guro upang madagdagan ng kaalaman at interest ang mga mag-aaral. Human learning resources are those resources that human possess with them. They can encourage, improve, and promote teaching and learning activities. So, ang human learning resources, ito yung mga tao na nagpo-provide ng mga services within the teaching and learning process. May kakayahan na silang magturo at magbahagi ng mga kaalaman, pwedeng professional at non-professional, as long as nakapagbahagi sila ng knowledge at good experience sa iba. Katulad nga ng nabanggit ko kanina na kung ang instructional materials ay ginagamit upang makapagbahagi ng lesson o mga kaalaman, ang human learning resources naman ay ang nagbabahagi o yung mga tao na nag-share ng mga experience and knowledge nila. The human being possessing these resources and learning are the teachers, student, support, parents, community members, and the host of other interests and social groups. Example, yung mga kumukuha ng in situ, kapag natapos na nila yun at meron na silang in situ, kahit hindi pa sila officially professional, maaari silang magturo dun sa mga kumukuha rin ng in situ dahil meron na silang kaalaman, experience, at capable na silang magturo. And sa professional naman ay of course the teacher dahil alam naman natin na ang teacher ay tagapagturo at tagapagbahagi ng mga kaalaman.